Sige. So, sa ngayon, napakinggan naman natin ang pahayag dito ni Pangulong Marcos Jr., no? This is for nothing, no? Walang mahihita dito sa impeachment complaint na to. Hello, Nato? Naputol na ang ating linya. Baka na-impeach ang ating linya. Isa lang daw po ang ground nila, no, mga kapatid. Dito nga po sa ihahaing impeachment. Binaba, ano? Oh, sinoplex eh. Naman po, at I think hindi na dapat ito patagalin kasi baka kung ano pang kababalaghan ang mangyari o mga problemang lumitaw kung hahayaan nating mag-drag pa yung issue na ito into the next year. Oo, so halos same stand po kayo with Senator Leila De Lima na hindi dapat mangyari yung halalan muna bago itong impeachment kasi baka magkaroon ng pagbabago sa magiging galaw po ng... Oh, kita nyo? Hindi muna daw pwede mangyari ang halalan. Uunahin muna ang impeachment. Marunong pa kayo sa COMELEC. I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, grabe, no? Ayusin nga natin muna itong ating, Ay, ibang klase. Ang mga nagsusulong ngayon ng mga impeachment laban kay BP Sara, nagkabaligtad na ata. Oo, yung mga kabilang gilid, sila na yung makikita mo nagsusulong. Baligtad na mundo. Ano? Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, no? Isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. I-like nyo yung video at share. Papakita ko sa inyo yung slide na to. Nako po, ito yung mga nagsisigaw sa kalsada. Lahat ata ng mga naging presidente, pinagsisigawan ito na magsibaba kayo. Dahil nga, di umano may nagsabi lang na nasa likod kung sino naman nagsabi niya, siyempre si BP Sara, doon sa video na binigay ko sa inyo nung nakaraang araw. Tatandaan yon. Si Ate Sara, si BP Sara, kung sino daw nasa likod, ng mga paghahain ng impeachment, ay si Lulong daw di umano. Nako. Kung makikita nyo, ito, papakita ko sa inyo. Para naman bahala na kayo humusga. At abang ngayon sa dulo ng ating video, sasagutin ho yan. Hindi na uurong niyang impeachment. Bakit? Ang sabi doon, ano ang ginawa nyo? Ini-impeach nyo ang tatay ko. Nakatulong ba yung impeachment na yan? Nakatulong ba sa pag-unlad ng gobyerno yung impeachment? Kasi naging biktima rin ng impeachment. Ang tatay ni Senador Jinggoy. Pinagtripan nga, ika nga. Kaya hindi raw uulong, hindi susulong. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Eto na Bigyan natin ng slide na konti lang. Why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan. Ang makikita nyo, ibang klase ngayon ang mga naghahain, Puro ito yung mga nagsasalita, doon sa kalsada at merong mga plug na mga pinipresenta nila, nire-representa pala, sila yun Ngayon sila ang parang bida rito. Aba. Tuloy pa ba natin to? Kilala nyo naman itong mga ito Diba? Lakihan ko na lang. Kilala nyo naman. Naku, ito yung nakadilaw ito yung sinusupal palagi ni Senador Marcoleta ito naman yung katabi niya. Siya yung nagmukhang ano bang tawag doon? Yung nagmukhang eng-eng. Dahil tinanong nyo ang dating Pangulong Duterte, hindi ho siya nakaporma. Bagkus para lang siyang pinaglaruan. At yung iba dyan, nako, meron dyan matagal na pero
Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinaglalaban nila. Ay medyo, nag-level up sila dito. Mga kasama. Alam niyo bakit? Kasi dati, ang binibira nila di umano dito ay ang Pangulo. Ngayon, level up na sila. Oo, ang bibirahin naman nila ay Vice President. Eh bakit? Bakit nag-level up? Oo. Eh sabi nga raw kasi, meron daw kasing nasa likod. O, sino ba yung nasa likod? O, kilala nyo na. Hindi na natin iisa-isahin. Oo, eto ang sagot dito, ha? Oo. Meron kasing sagot dito, eh. Sino ba yung nagsasalita na yan, ha? Ito ho yung laging naririnig yung sa kalsada. Yung boses nito, eh kahit hindi maganda, oo, eh pilit pa rin kumakanta. Anak ng bugi ang kanta yan. Oo, wala na ho sa tono eh. Bira pa ng bira. Diba? Oo, eh sige. Ang nangyari dito, pinagtawanan siya. Oo, eh ito na. Bigyan na natin yung slide. Kasama na po natin, Kanato Reyes. Magandang umaga. Ay! Ano ang pangalan? Oo, yung pala yun. Oo, tuloy. Hello, magandang umaga, Manong Ted, at Siang, magandang araw sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Oo, diretso po tayo agad dito, Kanato. Ano po ang magiging laman or anong grounds ng ihahain pong impeachment complaint ng inyong grupo laban po? Ayan. Anong ground? Diba? Anong ground kaya? Meron ba kayong idea, mga kasama? Kasi parang wala namang ground eh. Diba? Marami na ho nagsasabi, naku, style nyo lang yan. Yung style na yan, hindi na ho uusad yan. Oo. Eh sabi nga doon, sinabihan na nga sila, eh parang, oo, ayaw makinig. Bakit kaya? Oo, parang mas marunong pala sila sa kung sino yung nakaupo ngayon. Ayaw nila makinig. Eh, bahala sila. Eh, yung gusto nila eh. O, tuloy. Po kay VP Sara Duterte. Isa lang po ang grounds na gagamitin natin. No? Ito yung tinatawag na betrayal of public trust o yung pagtataksil, pagtalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang Vice Presidente. Ang buong impeachment complaint po na ihahain ngayon ay iikot doon sa paano ginamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd at paano ito pinagtakpan. No? Gumawa ng mga questionable o peking mga accomplishment reports, acknowledgement receipts at iba pang mga submissions sa COA. At yung pangatlo, yung pagtanggi na humarap sa mga proseso ng accountability, yung hindi pagdalo sa mga budget hearings, yung hindi pagdalo sa mga House hearings na nag-iimbestiga ng anomalya sa confidential fund. So isang ground, betrayal of public trust, tatlong issues yung ating ilalatag ngayong araw, kaugnay nga nung paano nawaldas yung pera ng bayan. Oo, so iba po ito dun sa nauna ng inihain ng naunang grupo kung saan 4 na grounds po yung kanilang ibinigay. Ang makakasama niyo po dito sa pag-endorso ay ang mga kasamahan niyo po sa Makabayan? Tama po. Pangungunahan tayo mamaya ni Ted Casino ng bayan, chairperson ng bayan. Nandun din po ang presidente ng Makabayan, si Liza Maza. Meron po tayong 3 mambabatas na mag-i-endorso ng ating complaint. Ang Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosa, si Teacher Franz Castro ng ACT Teachers Party List, at si Raul Manuel ng Kabataan Party List. Sila po yung ating endorsers para sa complaint. Oo, pero ano pong reaksyon nyo dito sa ilang agam-agam po ng ilang mga kongresista na baka kulangin na daw po sa oras itong Kamara dahil ilang buwan nga daw po ang aabutin itong impeachment complaint. Hanggang December 18 na lamang po sila, katapos sa susunod na taon, campaign season naman. Ano pong reaksyon nyo doon? Well, ang ating paghahain ng impeachment ay nakabatay sa ano yung laman ng ebidensya, ano yung facts na lumitaw na. At tingin namin, yun ang primary consideration na dapat i-file na ito ngayon kasi nga buo na po yung kwento, buo na po yung istorya kaugnay ng pagwawaldas ng confidential funds. May oras pa naman at kung may kapasyahan ang Kamara at bumoto ng naaayon sa konsensya ang mga mambabatas, hindi mahirap na makuha yung 1/3 na boto ng kabuuang kapulungan para madala ito sa Senado. At ang Senado naman may oras pa para magsagawa ng impeachment trial. Kung ito ay talagang seryosohin at haharapin, pwede pa naman po at I think hindi na dapat ito patagalin kasi baka kung ano pang kababalaghan ang mangyari o mga problemang lumitaw kung hahayaan nating mag-drag pa yung issue na ito into the next year. Oo, so halos same stand po kayo with Senator Leila de Lima na hindi dapat mangyari yung halalan muna bago itong impeachment kasi baka magkaroon ng pagbabago sa magiging galaw po ng... Kita nyo? Hindi muna daw pwede mangyari ang halalan. Uunahin muna ang impeachment. Marunong pa kayo sa COMELEC. Marunong pa sila sa Constitution.
Oo, ganun na ba ngayon? Ha? Gusto nilang baguhin at sila na lang ang bahala. Ha? Eh, hindi ho pwede. Sabi yan ng ating kababayan na nag-comment dito sa Rodolfo. O, magka-apelyido sila. Rodolfo Reyes din. O, wag daw. Wag niyong pakialaman kung ano yung... eleksyon yun eh. Diba? Eleksyon yun, pipigil. Anak ng bugi naman. O, tuloy, nakakatawa. Desisyon nitong mga nasa Kamara at sa Senado. Tama po yun. At siyempre, hindi rin lang yun ang consideration natin. No? Maraming actions din, I think, yung Vice President na maaring ikabahala no, ng ating mga kababayan kung hindi po ito agad na malulutas. No? Up! Kuya, hindi naman po kami na babahala eh. Bagkus kami ay naniniwala na si Ate Sara o si BP Sara tapat. Yung betrayal of public trust, gawa-gawa nyo lang, di umano. Hindi ho naniniwala ang taong bayan. Wag nyo na ho silang turuan, ano? Ang nakararami nga, sabi, naku po, alam na namin ang title niyan, bandang huli. Ayun ang sabi dito. Ni Marcos Gibin. Ayan, salamat Marcos, at lagi ka nakatuto ka. Shoutout sa mga taga Mindanao. Salamat po, taga Davao. Salamat po, Bisaya, Cebu. Sa mga Mindanao. Salamat po At nandiyan kayo sa likod ni Tatay Digong Huwag niyo pong pababayaan si Tatay Digong at si BP Sara Alam ko, lagi kayo nakikita ko sa comment niyo Lagi niyo sinasabi, nako! Wag lang nilang gawin. Salamat po na-appreciate ko po ng malaki yung mga comment nyo. Tutuloy pa ba natin to? Pinapangunahan pa yung mga senador no? Alam nyo, ito yung nakakatakot. No? Kasi, sila yung naghahain. Gusto pa nilang turuan ng mga senador na tapusin agad. Di ba? Kung pwede lang daw, huwag muna mag-eleksyon, tapusin mo daw ang impeachment. Saan ka nakakita nun? Ibang klase na ho ang sitwasyon ngayon. Tuloy na natin. Sige, konti pa. Tuloy natin. So, wag na pong pahabain, wag na pong patagalin. Kung may sapat na boto, maaari na pong umakyat sa Senado ang complaint na ito. Sir Nato, Senator. Yung ansa. Parang tutumbukin na ni Kuya Ted to ulitin natin Umakyat sa Senado. Ayan tutumbukin na sana senator na tatawag kasi bakit? Nagmamarong pa sa mga senador. Tuloy. Wag na pong patagalin. Kung may sapat na boto, maaari na pong umakyat sa Senado ang complaint na ito. Sir Nato, itong basically na magiging basihan ng inyong complaint ay hango pa rin doon sa COA report? Yun po ang simula, yung COA report. Pero Okay. siyempre, malaking bagay na po yung mga hearings na naganap sa Committee on Good Government. So, binilikan namin yung mga transcripts, binilikan namin yung mga videos, at siyempre, doon ho tayo humalaw ng datos, ng ebidensya, ng impormasyon kaugnay ng isasampa natin ngayong araw. Okay, sige po. Kasi nga ang depensa kaagad rito ng kabilang kampo ay hindi pa final yung COA report. As we all know, hindi ba? So para lang natin mailiwanag nga kung ano magiging tugon nyo rito kapag ang sinabi na dito, hindi pa naman final yung COA report na inyong pinagbabasihan. Ano ang inyong sagot doon na to? Well, hindi naman ho kailangan na hintayin yung final COA report. Wow! Ano yung grounds? Paano nyo nasabi na nilustay yung pera ng taong bayan? Hindi pa nga nagsasabi natin hindi pa sinasabi ng COA o sinabi ng COA. Diba? Sabihin natin, kung hindi pa final, sasampahan nyo ng impeachment. Wala nga kayong ground. Wala kayong patunay kung paano nalustay. Yung confidential fund. Ito interview ni Kuya Ted to. Pero, parang kinocross, parang merong cross, rito Parang merong, lilituhin, pero, ano ba tawag doon? Sa parang hearing na yun, Kasi, di ba merong lumabas na final? Merong, eto sabi ni Kuya Ted, hindi pa final. Pero ang sagot pa rin niya, hindi naman daw kailangan lumabas yung final decision ng COA. Paano kayo
Ito, tanong lang ha, mga kasama. Ito lang tanong ng ating kababayan. Paano nyo nasabi na nilustay ni BP Sara yung confidential fund? Saan kayo nag-base? Saan sila nag-base? Yan ang tanong ng ating kababayan. Tuloy. Talaga po ay yung lumitaw na rin sa ebidensya at yung mga direct admissions, yung mga pag-amin ng mga staff ng Office of the Vice President, sila na mismo ang nagsasabi, sa kanila na mismo nang gagaling. Sige. So, sa ngayon, napakinggan naman natin ang pahayag dito ni Pangulong Marcos Jr., no? This is for nothing, no? Walang mahihita dito sa impeachment complaint nito. Hello, Nato? Naputol na ang ating linya. Baka na-impeach ang ating linya. Isa lang daw po ang ground nila, no, mga kapatid. Dito nga po sa ihahaing impeachment. Binaba, sinoplak siya eh. Sinoplak ni Kuya Ted. Anak ng bugi, lalo niya pag napakinggan nila to. Eto gusto nyo marinig to. Pag napakinggan ito ni, di lalo sila maggagalaiti. Di ba? Hindi, bigyan pa natin si Kuya Ted kung ano yung, pahapyaw niya dito. Bigay natin konti lang And complaint. Yes. So, kasi, Alam mo, okay lang din naman ang isa basta malaman at masustansya. Tama. kasi hindi naman ito pahadamihan eh. Tama. Hindi naman ito pahabaan eh. Correct. Tama. Alam nyo, dito po sa reklamo ng grupo po ng Akbayan, ultimo po yung mga nangyari nung 2007 pa na mga mayor pa si VP Sara. Alam niyo ho yun, I mean, you don't have to be a lawyer to basically understand, di ba? Na hindi ho naman tatayo yan. Yung nga din po ang puna dito sa unang impeachment complaint na ito. Balikan natin. Si Kanato. Yes po. Magsasalita pa si Kangara, pero wag na natin bigayan. Dito tayo baka mas maganda yung yung sasabihin dito. Hindi uusad at wala namang nagawang mabuti yung impeachment na yan ewan ko lang kung ano yung paano mag-interview si Kuya. Etong panayam na to, impeachment laban kay BP Sara Duterte sa Senado, malabo ng umusad, Senador Jinggoy Estrada. Alamin natin eto na, pasok. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, malabo ng umusad. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Bakit Senator Jinggoy? Abay, totoo ba yan, Senator Jinggoy? Ano bang sabi ng bubit mo? Abay, alamin nga natin kung bakit hindi usad sa Senado. Ganun ba? Kung dahil magbabakasyon na. Ayaw nyo ba ng masaganang Pasko? Gusto namin, kaya nga. Taka lang. Gusto namin ng masaganang Pasko. Oo. Sino bang ayaw ng masaganang Pasko? Di mas magiging masagana ang Pasko. Sana, di ba? Wala na mga ganyan-ganyan. Oo, di ba? Tuloy. Si Senator Jinggoy Estrada. Alamin nga natin ang detalye mula kay standby Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Alamin nga natin ang latest sa Senado. Arrest number 28, Raymond at Paas. Bakit na ang sabi ng Senator Jinggoy ay hindi na uusad ang impeachment sa Senado? Raymond, please come in. Mayor, ito ay dahil daw sa napakasikip ng kalendaryo. Ilang araw na lang kasi ang natitirang sesyon ng Kamara at Senado, magbabakasyon na sila. Ayon dito kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, doon sa kanilang legislative calendar ay mag-a-adjourn ang sesyon sa December 18. So ilang araw na lang ang natitira nilang ang sesyon, wala na lang 10 days. Ang balik nila ay sa Enero 13 at hanggang February 7. Yun ang kanilang magiging susunod na sesyon. At pagkatapos nito ay mahabang bakasyon na dahil February hanggang Mayo dahil doon sa May 2025 national at local election. Ang balik na nila ng sesyon ay June 2 hanggang 13. So halos ilang araw lang yun. Pakinggan natin si Senator Jinggoy Estrada. Hindi na. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Yun yung naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada at sabi niya, hindi rin daw nakabuti ang mga nakitang pagpapatalsik ng leader ng bansa gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at nang pinalitan din o pinatalsik din ang dating Pangulong Marcos ay hindi rin naman daw nakabuti sa buhay ng mga Pilipino. Mayor. Ayun, akala ko may phobia na sila sa impeachment. Of course, sa nangyari kay dating Pangulong Erap.
At dahil dun sa nangyari sa kanila, dahil sa PIDA. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Ganun ba, Noy? Paano yan, Noy? Ano yan? Bribe? Okay, so, okay, so, para kay Senator Jinggoy, ang tanungin natin dito, ang beneficiary, ayan, the butler, ayan, Senate President Cheese. Ano ang sabi ni Senator Cheese? Well, ang naging naunang pahayag din naman kasi in fairness naman na mayor kay SP Chis Escudero ay huwag mo nang makisawsaw dito sa issue ng impeachment dahil nga doon sa kung sakaling na matuloy ay hindi sila yung magsisilbing hukom at didinig dito sa impeachment complaint. At yun ang aming pinag-uusapan kahapon na ito yung mga nakalipas na mga araw, Mayor. Kung sakasakaling ma-impeach halimbawa si VP Sara, wala naman daw katiyakan kasi na yung Senate President ang magbebenepisyo. Dahil gaya nung nangyari sa panahon ni dating Pangulong GMA, ay hindi naman yung Senate President ang kanyang kinuha na kanyang Vice President. Nung nag-assume siya as President, dahil napatalsik na si dating Pangulong Erap, ang kinuha niyang Vice Presidente niya, si Senador Chufisto Ginggona. Ang kanyang kinalaga bilang... so actually that time, ang kung di ako nagkakamali, si Secretary si TG Ginggona. Pagka ganito ba, may prerogative ba ang presidente na mamili kung sino ang kanyang vice? Di ba sa konstitusyon, line of succession, after a BP, yung Senate President, Raymond? Ang pagkakabanggit kasi, Mayor, kumbaga doon sa, kumbaga yung natural halimbawa na hindi naman natin ipinagdarasal, kumbaga may namatay or na nagkasakit at hindi na makapagtrabaho. Anak ng bugay, mahaba pala to. Kala natin maiksi lang. Hanapin natin yung sagot ni Senadora. Bakit ayaw niya isulong? Wala naman sustansya. Wala rin magandang nagawa yung impeachment na yan. Ito, tignan natin. Sabi niya, matandang Marcos. Tapos yung si dating Pangulong Erap, hindi naman daw bumuti ang buhay ng mga Pilipino. Totoo yan. Parang edsa lang. Gumanda ba ang buhay natin? Hindi naman. Ayan, So anyway. Marami naman na may gumandang buhay, Mayor. Siyempre yung makakampi. Sila gumanda ang buhay, di ba? Yun lang. Pero iilan lang. Ayan, mga elite, mga elitista. Anyway. Asan na ba yun? Hinahanap ko Ang tagal ito ba yun? Sige, abangan na natin dyan. Kaya lang. Naku, wala pa rin. Nagkamali ata ako ng pindot Ay, hindi pinakita dito. Anak ng bugi, hanapin ko tumagal lang tayo dito sa... Kala ko nandito. Pero hahanapin ko mapasok natin. Si Chikadora kung ano yung pag-uusap dito. Impeachment attempt, number 1. Impeachment attempt, number 2. Ano bang sustansya niyan? Ika nga, ano ba ang magagawa niyan para sa bayan yung impeachment na yan? Diba? Meron nga nagsabi, baka sa kagustuhan ng impeachment para doon sa ikagaganda, Nino, ikasasaya, Nino. Yan ang sabi rito, lipat natin yung slide nito. Impeachment na, yan ang sabi, Sige, pasok mo. Rob, Chikadora to, si Chikadora. Pasok mo, Chikadora. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ito-file ng mga makakaliwang grupo sa basbas ng Marcos administration ay parang tirang bahala, na kung saan magpapaulan ng maraming impeachment complaint tapos umaasa na ang isa roon ay tatama. Matapos mag-file ng grupo ni Leila de Lima, heto ngayon may isa pang grupo na magpa-file daw mula ulit sa makakaliwang grupo. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ihahain sa Kamara ng mga kinatawan ngayong araw ng Miyerkules, kinumpirma ng progresibong grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan nitong Martes. Naglabas ng media advisory ang bayan na nagpapakitang maghahain ng impeachment complaint ang 50 kinatawan ng iba't ibang organisasyon at concerned citizen sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Pero, mukhang hindi aware ang mga makakaliwang ito sa sinasabi ng batas at sa panahon at oras pa talaga nakipaglaban. Ayon kasi sa komentong pahayag ni E.B. Jagulbot ay, An Idiot's Guide to Impeachment, a Primer Section 5 of Article 6 of the 1987 Constitution states,
No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. I am not a lawyer, but correct me if I am wrong when I take the provision above to mean it limits the only one impeachment case that can be filed. And I mean only one from the day it was filed, hence, the earliest possible date to file another impeachment case against the Vice President will be on 3rd of December 2025, next year. On 2nd of December, napakinggan nyo, an impeachment complaint was filed against VP Sara by various groups endorsed, as the law requires, by one member of the lower house, Akbayan Percival Sendanya, which was then promptly received by the House Secretary General. In my opinion, the impeachment is deemed filed. Enter Bagong Alyansang Makabayan, Bayan, who is set to file another impeachment complaint against the VP tomorrow, Wednesday, 4th of December, according to a news article published by the Inquirer hours ago. If my math is correct, between 2nd and 4th of December is only 2 days, in which case not one but two impeachment cases would have been filed in violation of Section 5 Article 6 of the 1987 Constitution, limiting to just one impeachment case to filed against the same person for a period of 1 year. Ano ba ito? Pataasan ng ihi between two leftist groups who we now are at loggerheads for a long time, with Akbayan backed by the Liberals and Pinklawas, while Bayan is supported by the CPP-NPA-NDF hierarchy. I suspect, however, there is money to be made for anyone filing an impeachment case or any other case against VP Sara, provided of course by the President's cousin, House Speaker Martin Romualdez. But should my argument be correct, and I humbly submit... mamaya natin ipasok yan, no? Ipasok muna natin itong sinabi rito kasi nabitin ko kayo mga kasama eh. Oo, para maayos, bakit sinagot ito eh. Oo, ipasok natin. Ayan ipasok mo ate. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sinabing gipit na sila sa oras. Kami rin. Para sa impeachment trial. Ang detalye natin ni Robert Mano. Robert. Iginit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na wala ng oras sa Senado sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag niya pati sa aprobado legislative calendar, mag-a-adjourn na sesyon ng Senado at Kamara sa December 18 para sa Christmas break at babalik sila sa Enero para sa isang buwan na sesyon. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. Duda naman sa Estrada, maaari sila magtaon ng special session para makapagsagawa ng impeachment trial base sa konstitusyon. Ang Pangulo nagpapatawag ng special session ng Kongreso. Binigyan din naman sa Estrada na kontra siya sa impeachment dahil nakita niya na hindi nakabuti sa bansa ang resulta nito gaya ng pinatartik ang kanyang ama na si dating Pangulong Erap Estrada. I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano, para sa Radyo Serbisyo at Radyo 630. Di ba? Yan ang may utak. Gumanda ba ang buhay nung nagkaroon ng impeachment? Di ba wala? Doon sa mga nagsusulong ng impeachment, dahil sa pakinabang lang daw di umano, sabi dito ni Richard. Dahil sa pakinabang nyo, kaya kayo nagsusulong ng impeachment. Yan ang katotohanan. Totoo ba? Maipasok na natin ng mga pag-uusap na yan dito sa mga bagay-bagay na nalalaman ni Richard Robin. Si Robin. Robin, ipasok mo isang pahapyaw lang para alam natin kung ano yung saloobin mo. Simula nang lumabas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara, nag-umpisa ng magalit ng todo ang mga netizens. Totoo yan. Sa nangyaring random surveys sa mga kakalsadahan, mga totoong taong dumaraan lamang sa mga kalsada at nang matanong ang 1,425 na netizens, lumabas mismo sa actual survey nang sumusuporta lamang kay Chis Escudero ay 0%, Chief Justice Gasmundo 0%, Martin Romualdez 1%, at Bongbong Marcos 4%. Samantalang si Vice President Sara, 1,346 votes ang kanyang nakuha
sa mga random survey sa kakalsadahan na mayroong 95%. Mula ito sa Pilipinas News and Federal Parliamentarians Philippine Social Survey. Hindi lamang yan, nakita pa nila sa mga kabahayan sa iba't Ayun, no? May ads lang, ha? Tuloy natin, ha? Tapusin niyo yung video. ibang sulok ng lugar ang mga posters na ito at tarpaulin na mayroong larawan ng dating Pangulong Duterte na mayroong nakasulat, "I am not a Filipino for nothing." Maging si Vice President Sara, mayroon din, "Protect VP Inday Sara." Hindi man daw sila makatungo sa EDSA, ay heto ang kanilang maibibigay na suporta. Dahil dito ay mayroon pang open letter ang isang certified DDS. Mula sa Truth Stream, an open letter to Vice President Sara Duterte, our dearest VP Inday Sara. Today marks the beginning of an attack on your leadership that many of us have long anticipated. A year ago, you were warned that this day would come, that a sinister plot to impeach you would eventually emerge from the House of Representatives. While we were not surprised by this, our hearts were braced for the storm. What we did not expect, however, was that the attack would come from the hands of a disgraced former senator, one who has coddled the RUG lords and criminals, and who once turned the National Penitentiary into a haven for illegal DRUGs. To add insult... Yan na. Napakinggan nyo yung mensahe rin ni Richard dito. Ngayon, ang usapin naman, suulong ba? O susulong ba yung impeachment? Ayaw na nga ni Senator Jinggoy. Diba? At marami ho ang nagsasabi na hindi susulong. No? Tapos itong isang mama, parang gusto palitan yung mga senador. Sa Kamara, given. Given na yan, mga kasama. Napagplanuhan na yan. May nagsabi nga bayad sila. Di ba? Kaya, magagaling. At sabi nga doon sa video kanina, di ba? Takot. Sino yung kinatatakutan nila? Kung sino daw yung nasa likod ng mga gumagawa nito. Malaking tao daw ito mukha raw bakulaw di umano. Kilala niyo ba yun? Nako, tipaklong naman. Anak ng tipaklong naman. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magpapahuli sa mga balita, issue, at reaction, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell. At siyempre, i-share mo yung video, Lagi, tapusin yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye!